Napatunayan namin ni tatay na totoo yung hinala nila ni nanay. Na matagal na tayo niloloko nung Hazel na yun. Na binabayaran niya si Timo para ipagdiinan na ikaw yung tumulak kay Jessica. Gagang babaeng. Nagpanggap si Hazel na tutulong para mapawalang sala ka. Pero ang totoo, binayaran niya talaga si Timo para bawiin yung statement niya. Kumbaga, 2 beses binayaran ni Hazel si Timo para magsinungaling. Sa kapalit nun, sasama ulit si Tito Manuel kay Hazel. Baka walang hiya ng babaeng yun. Kaya umalis si tatay. At pumayag din si nanay para yun sa'yo, bunso. Pero tay, bakit niyo po hinayaang isipin ko na galit kayo sa akin? Anak, para hindi dali ng konsensya mo na may kasalanan ka. Kaya lang tama si Kuya Jeffrey mo eh. May mga bagay talaga na hindi mo pa kayang maintindihan. Pasensya na, bunso ha. Tay, wala po kayong kasalanan. Nag-sacrifice pa nga po kayo eh. Para sa akin. Tiniis niyo pong makasama yung babaeng yun para lang po hindi ako makulong. Kaya tay, salamat po ah. Dahil po sa inyo, malaya na ako. Tama gawin siya. Welcome to Davao. Diba? Ayan. Lagi kanyang kinikwento sa akin. Manang Lucy, ikaw talaga. Sana maganda naman yung lahat ng sinabi niya. Sabi niya, maganda ka. Tama naman. Sinabi ko ba yun? Ay, halina kayo. At nang makakain. Oh, sige. Noah, inihanda kong paborito mo. Talaga? Oh, sana Halika. magustuhan mo rin ha, Pelma? Halika kayo. Sana magustuhan mo nga. Halika. Let's go. Halika. Pwede, kulang mo. Alam niyo, buti na lang nalaman na talaga ni tatay yung totoo. Kundi hawak pa rin siya ng Hazel na yun. At timunyita yung babaeng yan talaga. Anak ni Satanas. Dami pinagdaanan ng pamilya natin. Nakulong si Colleen, kinasuhan. Tapos lahat yun gawa-gawa lang ng babaeng yan. Kaya, kung sumo, baka naman hindi na yan tumibok para sa akin. Uy! Okay, di. Dito ako, Okay na. Huwag kang kumain dito. Ay, isipin na lang natin si tatay na uwi na natin dito. Tapos yung Hazel na yan, wala na siyang magagawa na bawiin pa si tatay. Alam nyo, ang tagal ko na dito. Hanggang ngayon, wala pa rin yung nanay nyo. Jeff, tawagan mo nga yung nanay nyo. Sige tayo, wait lang. Oh, ayan. Yan ang pinagmamalaki namin dito sa Davao. Thank you, Anak. Durian coffee. Durian ko. Di ba sabi mo sa akin dati, mahilig ka sa durian? O ngayon, tikman mo yung kape namin. Newly grind yan, ha? Oh, di ba may ice cream din? Di ba? Parang Oo, durian meron ice din. cream. Pero yung kakaiba yan. Tikman mo yung coffee namin. Yan. Akin. Yan. Thank you. Ayun. Second. Hello? Hello, Nay. Asan ka? Kanina pa kita hinahanap eh. May good news ako. Alma, lagyan mo na ito, oh. Si Tito na ba yan? Nay, akala ko ba? Hinatid niyo siya sa airport lang. Nay. Nay, nasan kayo? Nandito ako sa Davao. Ano? Nay, anong ginagawa mo dyan? Ano nga ulit yung good news na sasabihin mo, anak? Nay, si tatay na uwi na namin dito. Talaga? Paano nangyari yun?
may mahabang kwento eh. Basta hinahanap ka niya. O ngayon, paano ko sasabihin na sa Davao ka? Anak, pwedeng next time na tayo mag-usap na. Sumasakit na naman yung ulo ko eh. Ha? No, please. Please. Hello, Jeff? Hello, Tito. Tito, ba't magkasama kayo ni nanay? She just needs some time off. Sumasakit kasi yung ulo niya because of the weather eh. But don't worry, she's fine. Hello, Tito. Tito. Jeff, yan na ba yung nanay mo? Hindi ko. Hindi sumasagot tayo. Kanina ko pa tinatawagan. Mawalang signal doon. Doc, baka naman hindi tumor yan. Baka pwedeng matunaw o magamot. Well, kailangan pa natin ng mas detalyadong image to check this further. I suggest an MRI. Minsan, let's do it ASAP. Sige, Insan. I'll have my assistant schedule it within today. Yes. Yes, Mir. Paki-schedule naman ASAP itong MRI ni Miss Velma. ASAP ito, ha? Yes, thank you. Thank you. Alma, are you okay? Naalala ko lang yung mga bata. Hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos ni Jeffrey. Baka kung ano na yung iniisip nila. Lalo na si Manuel.